It's propagation day dito sa Mini Dino Park in Eco Garden at matuto tayo ng pagpapadami ng halaman. At in-experiment natin, ito yung sa tingin ko ay medyo kailangan mo ng pasensya, no? So makakita po kayo ng dalawang guhit katulad po nito. Ikat po natin siyang ganyan. Yan. Kailangan medyo buhaghag tsaka nakakapasok po yung hangin dun sa inyong. It's propagation day dito sa Mini Dino Park in Eco Garden at matuto tayo ng pagpapadami ng halaman. At anong halaman naman kaya yan, ano? Pamilyar ba kayo dun sa tinatawag nilang Japanese bamboo o Dracena surculosa? Yung kapag namulaklak po sobrang swerte, no? Yan po yung papadamihin natin ngayong araw na ito, kaya samahan nyo ako. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at ito po yung aking Dracena surculosa na ilan lang po yan doon sa mga varieties na meron ako, pero sinubukan ko po kasi itong gawing water plant nung mga nakaraang buwan and na-surprise ako dahil yung ating ginawang water plants ito nagkaroon na ng ugat, at yan po yung pagpapadaming tinutukoy ko. Nung tinubuan siya ng roots, pwede na po siyang i-transfer at ilipat sa soil. Kaya ngayon pong araw na to, yan yung gagawin natin. Tapos, pakita ko sa inyo yung pagpuputol nito, para makapagpadami kayo. Kasi minsan, kapag dinidiretso po ito sa may lupa, ang nangyayari po is parang nabubulok, hindi nagiging successful. Pero now, pag ginawa nyo po yan sa water, mas mabilis mag-ugat, Samahan nyo ko kasi papakita ko muna sa inyo to ng malapitan para maging familiar kayo sa halaman ito. So ayan, lumipat tayo dito kasi merong umaalulong na aso dun sa kapitbahay, Hindi ko alam kung ano problema nung mga aso dun. Kaya lang ito po, para marinig nyo kung mabuti, nandito po yung tinatawag nating Japanese bamboo, Yan yung nakaugalian na nating itawag. Pero this one is not a bamboo kasi po siya ay member ng Dracena family, Ang mga Dracena, napakaraming benefits. Tulad po nung napakalakas nilang magbuga ng oxygen, na napakaganda sa kalusugan natin. And bukod po dyan, naglilinis ng hangin. Lagi kong sinasabi ito na itong mga Dracena po yan, isa po dun sa mga plants na nagre-remove ng toxins, formaldehyde, benzene, trichloroethylene, ammonia, yan po yung kaya niyan tanggalin, at ito po maswerte din, kasi kapag halimbawa po na yung kanyang bulaklak, ayan katulad nito ay umusbong na, ang nangyayari po dyan is sinyalis yan na maswerte yung halaman nyo, kasi po kapag nag-bloom po iyan, mabango po yung bulaklak niya, at yan, kung gabi po tsaka nyo siya mas maaamoy, maglalagay ako dito ng picture nung flowers niya para makita nyo ng malapitan, at yan po, minsan may problema sa mga dahon, yan, nagbablock, nagiitim kapag halimbawa pong nasobrahan ng pagkatampak sa araw, yun yung nangyayari sa kanya. So ang gagawin lang po natin is ikakat lang natin siyang ganyan. Yan po, so para matanggal. Tapos maintain nyo lang po yung mataas na humidity, sa pamamagitan ng pag-i-spray sa kanya dahil gustong gusto po yan ng plants, at ito po sa itsura pa lang makikita nyo parang bamboo po siya kasi dahil nga po meron siyang mga stalks na ganyan yung po kanyang structure, ito po humahaba, yan, tumataas, nagiging ganyan, at minsan po nagiging malash talaga siya. Ang gagawin nyo lang po is i-trim siya kung halimbawang wala kayong ganong space, pero kung meron naman po kayong malalapad na corner sa inyong bahay, pwede nyo po siyang ilagay at i-display doon. Yung iba po tinatalian yan, kasi po minsan may times na ang Dracena surculosa kapag kinat mo po yan, tutubo, tapos kung saan saan mapupunta yung sanga, kaya kailangan po meron siyang sinusundan o kaya tinatali niyo yung mga stock nila para hindi masyadong kalatingnan. At paano nga ba mag-propagate, kasi po yung
aking pinaka ginawang water plants nito, papakita ko sa inyo, tinubuan na po ng ugat, ano. Tara, puntahan muna natin yon. So, narito yung ating Dracaena circulosa at pakita ko sa inyo kung ano yung nangyari, no. So, dito tayo sa maliwanag and ayan po, look. Wow, tinubuan na po siya ng roots, no. At makita nyo yan na talagang may tubo na. Ito po medyo matagal, ano, sa lahat ng mga plants na sinabay natin dito sa pagpropagate at in-experiment natin, ito yung sa tingin ko ay medyo kailangan mo ng pasensya, no. At para mag-ugat siya, medyo mag-iintay ka lang na medyo matagal, ano. Dahil po minsan after a month hindi pa po siya tinutubuan ng ugat, no. Dahil nga po medyo tigas yung kanyang mga stems, ano. Pero worth naman po ipaghintayin nyo kapag naglumabas na yan, ano. Matutuwa kayo dahil kita nyo merong sa kanyang namumuong mga puting roots. Ayan, ibig po sabihin, sinyalis yan na another life na naman po sa inyong mga plants, ano, yung kanyang roots. At kapag nagro-roots po yung halaman, ibig po sabihin yan, may panibago na naman kayong babies at nakapag-propagate na kayo, no. Ang gagawin nyo na lang po is itatanim to sa soil para magkaroon ng adjustment naman, no, doon sa roots niya. Kapag nandun na, kakapit na, doon nakukuha ng sustansya. Pero kung gusto niyo rin pong mag water propagations or maging water plant siya, pwede naman po, ano, na dyan lagyan lang po ng enough na liquid fertilizer, ano, kung halimbawa gusto niyo padamihin. Pero so far nakikita ko po dito nagta-thrive naman siya, no. Basta palitan lang po yung tubig, no, once a week para hindi po makontaminate at hindi rin po makasama sa halaman, at the same time para rin po sa kalusugan nyo, dahil minsan tinitirahan po yan ng lamok, ano, at nagbuo po dyan yung mga kitikite na nagiging sanhi ng pagdami ng lamok. So yan po, balikan natin at papakita ko naman sa inyo yung pagkakat nito, no, sa kanyang mother plant. So eto na, ikakat na natin, ano. Paano nga ba yung tamang pagkakat dito sa ating Japanese bamboo, no? Tingnan nyo po yung mga stem niya na ganito, yung matitigas na ganyan, at ikat nyo lang po siya sa may pagitan po, ano, nung dalawang guhit, no. So makakita po kayo ng dalawang guhit katulad po nito. Ikat po natin siyang ganyan, yan, and ayan, pakita ko sa inyo. So ayan siya, yan. Makikita nyo po kasi yung mga stem po ng circulosa, may mga guhit-guhit po yan. Ayan, katulad yan, may mga guhit, yan. Diyan po tutubo yung roots, ano. Kaya kailangan, importante na yan po yung nakababad dun sa tubig, no, kapag halimbawang magpapadami kayo, no. So yung iba kasi minamarko to, pero hindi ko pa na-try yon. Ang akin po direkta sa lupa, kaya lang meron yan times na nabubulok siya, tapos hindi nag-develop kagad yung roots, matagal talaga. And sa tubig din po medyo matagal, pero doon naman guaranteed mo na mapapadami mo siya sa pamagitan nung pagkita mo nung roots niya na tumubo na, no. So balik po tayo dun sa ating plants na pinakita kanina at ididirekta ko na po sa lupa. Tapos ito naman yung ibababad natin, yung nakuha natin. So ito na nga yung ating water plants. And ngayon, didiretso na natin sa lupa. Ang gamitin nyo pong lupa, pwede pong rice hull na may bulok na ipa. Yan, yung bulok na ipa. Yan ang tawag dyan. Tapos, pwede nyong haluan po ng compost or anything, ano. Wag lang po yung sobrang tuyo. Sa propagations po kasi, para makapag-adjust agad yung roots niya, kailangan medyo buhaghag, tsaka nakakapasok po yung hangin, ano, dun sa inyong medium, sa inyong potting mix, ano. Kasi mas importante po dun sa bagong plants na yung pagpasok nung hangin makuha niya, no, para lalo pong maging maganda yung roots niya, yung rooting system na tinatawag. So hukayin nyo lang siyang ganyan, tapos yan, lalagay nyo na lang siya dyan, ano, ibabaon nyo lang siya. So yan lang, and ayan po, makakapag-adjust na dyan yung roots niya, no. So, diligan nyo lang po
Pwede nang dilig kagad, ano, pwede naman din na sa kinabukasan. Pero ayan po, magiging okay na yan. So magkakaroon na kayo ng panibagong plants, no? At ngayon naman po, puntahan natin yung ating water propagations. Kapag halimbawa pong nagpa-propagate kayo, pwede po diretso na, no? Ayan, importante nakalubog yan yung mga guhit-guhit na yan sa tubig para po mag-roots. Yung iba po gumagamit ng aspirin, no? Kapag halimbawa gusto ng mabilis na pagpapaugat, pwede kayong gumamit yan. Yung aspirin, isang aspirin lang sa isang basong tubig, pwede yan, no? Tapos o kaya yung rooting hormones ng sabila, no? Aloe vera, pwede po yan, ano? Kiskis nyo lang po itong pinakadulo sa aloe vera, tapos pwede na po yan. Yung iba gumagamit naman ng mga nabibili sa mga garden shop na fungicide, tulad po ng Dietane, Troge Blue, yan po doon dinadaw daw. Yun naman po ay para maiwasan yung pagkabulok, ano. Pero kung rooting hormones po, may mga nabibiling mga rooting hormones, magtanong na lang po kayo sa inyong mga malapit na garden shop or agricultural shop, or even po dun sa mga online stores, ano, ng garden needs. Meron po dyan. So ako, hindi naman ako nagmamadali, kaya ini-enjoy ko lang yung pagiging water plant niya, no, nitong ating yan, Dracaena circulosa. At kapag halimbawang nilagay ko yan dyan, yan, iniiwan ko lang, tapos pinapalitan ko lang ng mga water, kasi marami naman ako nitong nakatanim na sa soil, ano. So ito, plus factor na lang kasi pag nag-ugat talaga siya at gusto kong itanim. So ang gagawin ko is ganyan, hintayin ko na lang po yan mag-ugat, ano. Afterwards, ganun yung cycle ko, itatanim ko naman uli sila dun sa ating potting mix. So ganyan lang kasimple, napakadali na magpadami nitong yan, ating Japanese bamboo na tinatawag, ano. Sa gayon, ito, mas maraming ganito kasi mas maraming oxygen na po produce, mas maganda na marami kayo nito sa inyong bahay para mas healthy, no? So ayan na po yung ating bagong plants, ano, at nakakatuwang isipin na nakabuo na naman tayo at nakapagpadami ng bagong halaman. Yan, may bago na tayong babies, ano. At ayan po, thank you so much sa inyong panonood. Ayan, pagpasensyahan nyo na, no, may mga asong maingay sa kapitbahay. And siguro kailangan ng attention, kaya gumagano, no. Pero anyways, ayan po yung ating Dracaena circulosa o Japanese bamboo. Salamat po ng maraming sa inyong panonood. Kung meron kayong request na video, pagpapadami ng halaman, comment nyo lang po dyan, ano. Thank you so much mga ka-MDP. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.